Patuloy na kinikilala ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ang katangi-tanging ambag ng mga magsasaka sa lalawigan sa pagpapanatili dito bilang Rice Granary of the Philippines at Vegetable Basket ng Central Luzon. Kaya naman ngayong taon ay 3 mga kababaihan, 1 organisasyon at 2 lalaking magsasaka ang pinarangalan sa Awarding of Agricultural Achievers and Agri-Service Caravan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-128 unang sigaw ng Nueva Ecija. Ayon kay Supervising Agriculturist Lucy de la Cruz ng Agribusiness and Institutional Development Division ng Office of the Provincial Agriculturist, isinusulong nila ang pagpapakita at pagpapatunay sa kayang gawin ng mga babae. Kaya ngayong taon ay nakatuon ang pagkilala sa kontribusyon at husay ng mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Yearly naman po natin silang nire-recognize, pero ngayon pong taon na to, itinapat lang po natin dito sa ating celebration ng 128 unang sigaw ng Nueva Ecija. So sa bawat category po, mas binigyan po namin ng pagpahalaga ngayon yung mga kababaihan dahil gusto nating i-promote na yung pagsasaka ay hindi lang sa mga lalaki. Sa mensahe ni Acting Governor Anthony Umali ay sinabi nitong ang agrikultura ay bahagi ng paglaya ng lalawigan mula sa mga mananakop, kung kaya't ngayon ay malaya ng nabubungkal at naaani ng mga Novo Ecijano ang bawat butil na kanilang pinagpapagurang itinatanim sa mga lupang bukirin. Ang ating lalawigan ng Nueva Ecija kung bakit nandun isa sa sinag-araw ng ating bandila ng Pilipinas dahil ang Nueva Ecija po ay isa sa mga lalawigang nanguna para makipaglaban sa ating kalayaan. At ang kalayaan na yan ay nakamit po natin. Nakamit ating kalayaan. Ngayon, yung mga lupa ng ating mga ninuno, kanila na pong nabubungkal yan. Kanilang naaani, nasasaka nila ng maayos at lahat ng kanilang mga inaanigan na inuwi nila sa kanilang pamilya ng lubos-lubos. Kabilang sa nakatanggap ng gantimpala sa kategorya ng Outstanding Rural Woman ay si Ana Catalina Trinidad na namayagpag sa sektor ng agrikultura na ang kayang gawin ay hindi lamang natapos sa pagiging manananim kundi nakatulong din na may angat ang antas ng pamumuhay ng kapwa magsasaka. Ang estudyanteng si Casey Saltiban ang isa rin sa mga naparangalan sa kategorya ng Outstanding Woman Agripreneur na sa murang edad ay tinanggap ang hamon ng pagsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang prutas at gulay sa kanilang bukirin at pag-aalaga ng iba't ibang breed ng kambing. Sa kategorya ng Outstanding Woman Farmer ay ipinagkaloob naman kay Virginia Smith na kumasa din sa paanyayang mapangalagaan ng seguridad sa pagkain ng probinsya at bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagtuturo ng kanyang mga kaalaman sa mga teknolohiya para sa pagpapaunlad ng pagsasaka, pagpapataas ng ani at paghahanap buhay. Habang nakatuon naman sa inobasyon at pagsusulong ng digital farming na nagpapadali ng trabaho ng mga magsasaka, si Giancarlo Landayan na graduate ng Central Luzon State University na tumanggap ng pagkilala bilang Outstanding Young Farmer Innovator. Habang si Outstanding Young Farmer awardee Giancarlo Abidoza ay nakapokus naman sa native chicken production sa hangaring hindi mawala o maubos ang native na manok sa bansa. Hindi lang naman tayo rice granary, vegetable basket din po tayo ng Central Luzon. Kaya binibigyan din po natin ng emphasis yung pag-develop po ng mga technology para ma-improve po yung ating mga practices sa high value crops farming din po. Ang 4-H Club Zaragoza na nagrepresenta sa Nueva Ecija sa regional level trash formation at nagwagi din sa national level kung saan ang mga basura ay ginawang mas kapaki-pakinabang ay kabilang din sa mga naparangalan bilang Outstanding 4-H Club Organization. Kasama sina Jerome Tiki at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.